tinawag na boycott of duty ng minority bloc ng Senado. Ang ginawa ng majority bloc na huwag sumipot sa sesyon kahapon. Ito ay kasunod ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Magbabalita mula sa Senado si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, may sagot na ba ang majority senators dito sa joint statement ng Solid Bloc 11 minority na nagkukondena sa umano'y boycott of duty ng majority bloc? Cheryl, hanggang sa oras na ito, sa pagtitingin din natin sa iba't ibang opisina ng majority, wala pa silang bagong reaksyon o komento sa nilabas nga na unified statement ng minority bloc. Ang pinakahuli pa rin ay yung nanggaling kay Senate President Alan Peter Cayetano na hinahamon nga ang minorya na tumayo raw para sa independence ng Senado. Kasunod nga ito nung paghain ng arrest warrant kay Senator Jinggoy Estrada. Ang sinasabi pa ni SP Cayetano, co-equal branch ng gobyerno ang Senado at dapat magsettle din ito sa trabaho ng walang pressure mula sa labas. Hinihimok din nito ang minority na umanib nga sumama sa majority na tumahimik para raw mapatanong ang bansa kung bakit ang co-equal branch sa gobyerno ay napatahimik. Ang huling sinabi naman ng minority senator, si Senator Ping Lacson, hindi raw pagtayo sa independence ng Senado ang ginawa ng majority senators kahapon, kundi dereliction of duty. Ito yung hindi nila gawa ng kanilang mandato, yung kanilang trabaho at responsibilidad. Yung aresto yung pagkaka-aresto raw kay Senator Estrada ay actually hakbang patungo sa hustisya para sa libu-libong biktima ng mga pagbaha o kaya naman kay Estrada mismo. At ang birthday wish pa nga kahapon ni Senator Lacson, i-recover daw ng Senado yung natitira pa nitong integridad, dignidad, reputasyon, lalong-lalo na raw yung tiwala ng publiko sa kumpiyansa sa Senado. Kaya nga sinasabi nila, boycott ang ginawa nila, sinasabi ng minority, boycott ang ginawa ng majority dahil nga dito sa nangyaring pag-aaresto kay Senator Estrada. Cheryl. Today and tomorrow na lang ang sesyon, huling linggo na ngayon, bago mag-break ang Kongreso. May posibilidad ba na hindi na sumipot yung sa natitirang sesyon itong majority bloc? Cheryl, mag-a-adjourn na sila nga muna. Ibig sabihin sa unang regular session hanggang bukas na lamang. Yung second regular session mangyayari yan by July pagkatapos ng sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero meron pa sila hanggang ngayon at bukas. Kanina nakasalubong natin si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. To note, parte siya ng majority bloc at pilit nating tinatanong sa kanya kung pupunta na ba siya sa session mamaya. Magpapatawag na ba, i-call na ba yung Senado sa session, yung pagkukonvene nila sa sesyon. Walang naging sagot na direkta itong si Senator Legarda. Ang na-point out niya pa nga ay yung gagawin ng Basic Education Committee tungkol sa reading comprehension at ilan pang mga issue na kinakaharap ng education sector. Pero ngayon naman kasi inaasahan na 3:00 ng hapon magpapatuloy o magsisimula ang sesyon. Kahapon kasi naging 5:00 PM ang oras dahil inaasahan sana yung pagbisita ng Pangulo ng Vietnam. Pero hindi yun natuloy, hindi rin naman nagpakita yung mga senador na majority at sinabi na rin ng opisina ni SP Cayetano na hindi matutuloy ang sesyon. Sabi ng minority, ngayong araw na ito hanggang Wednesday, pupunta sila, papasok daw sila. Kung hindi maisipan daw ng majority na hindi pumasok, basta raw sila pupunta dito, bahala na raw din ang majority sa kanilang magiging galaw. Pero sa ngayon wala pang ibang pagpapaliwanag ang liderato sa hindi pagpapatuloy o hindi pagkukonvene ng sesyon kahapon. Cheryl. Anong magiging aksyon ng minority bloc? Cheryl, yung isang na-raise nga ng ilang mga senador ay yung pagpa-file ng ethics complaint. Pero for now, wala pa naman tayo naririnig na final move nila. Ang sinasabi lang nila, actually kahapon ang sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, may privilege speech na sana na last week pa raw sana, kahapon daw sana, hindi rin na ipagpatuloy. Nakakahiya raw itong nangyayari dahil ang nais daw ng minority senators ay magpatuloy ang trabaho. Lalo pat maraming mga nakabinbin na mga panukala either for interpellation, for amendment, or for approval sa ilang reading. Kaya nais talaga nilang ipagpatuloy ang sesyon, pupunta raw sila at ipagpapatuloy ang kanilang mga trabaho. Cheryl. Dahil 11-11 na yung bilang ng dalawang kampo at walang sapat na numero, Merimon, para makabuo ng quorum ng walang kooperasyon ng kabilang panig, paano nakikitang malulutas ang kasalukuyang deadlock sa Senado?
Noon na nga, Cheryl, ang tinitingnan nating deadlock kung magkakaroon ba ng yung majority votes para sa mga pending na motion. For example, yung motion ni Senator Marcoleta para sa teleconferencing or sa iba pang mga panukala. Pero ngayon kasi ang hinahanap na natin yung numero para makabuo ng quorum para makapag-convene ang Senado. Kumbaga, ma-call into session ang plenaryo. Ang kailangan talaga kasi dito ay numero eh. So, bukod sa importanteng papel ng presiding officer, which is ang Senate President si SP Cayetano o kaya naman sa absence niya si Senate President Pro Tempore Legarda, kailangan pa rin yung quorum. Ito yung 50% plus 1, so at least 13 senators. Kaya kung nakita naman natin si Senator Legarda kanina, wala na naman silang sinasabing hindi sila pupunta, magiging waiting game muna talaga kung mamaya magpapakita ang sapat na numero o bilang ng mga senador para mabuo ang quorum at ang presiding officers nito para mapatawag ang sesyon. Cheryl. Ano yung magiging epekto ng patuloy na political paralysis sa Senado sa ilang key measures at sa nakabinbing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Cheryl, pareho from the minority at saka sa majority, may ilang mga naka-file kasi na part ng agenda ng sesyon. Last week, yung araw na nagkaroon ng walkout mula sa minorya at kahapon na wala naman ang majority senators na hindi nasimulan o nabuksan ang sesyon. Kabilang dyan yung pagsasalang ng Magna Carta o Barangay Health Workers, yung Anti-Hospital Detention Bill. Ito yung isang niraise naman ni Senator Migs, yung confirmation daw ng generals before the Commission of Appointments na hindi pa raw fully constituted. Yung bills na ginagrant naman yung Philippine citizenship sa ilang mga personalidad, halimbawa si Benny Boatwright III, pati si Matthew James Ramos, at yung iba pa yung tungkol naman sa Indigenous Peoples' Rights na from the majority naman to kay Senator Robin Padilla and others more. Plus, part din kasi ng agenda yung other administrative matters. So kung sakali mang meron pang mga ihahain sana from both the majority bloc or the minority bloc, kabilang na dyan yung motion ni Senator Marcoleta, yun yung hindi pa na ipagpapatuloy dahil nga walang sesyon na nangyari kahapon. Yung last week naman, nag-walkout ang minority senators, so naudlot din yung pag-uusap tungkol sa motion ni Senator Marcoleta. Cheryl. Paano naman sinasagot ng minority yung pagkukumpara ng ginawa nilang pag-walkout last week sa hindi naman pagsipot ng majority sa sesyon kahapon? Cheryl, nung una pa nga ang sinasabi dyan ni Senator Migs, nung bandang alas 5, magpa-5:30, yun, nakapanayam din kasi siya ng media. Sabi niya, maaga-aga pa naman daw, so maghihintay sila. At wala naman daw kasi naging notice during those times na sasabing wala ng sesyon, so maghihintay raw sila. Lalo pat nakakahiya, may mga bisita sa loob ng session hall kahapon hanggang kagabi na nais nila sanang bigyan ng pagpapakilala o kaya naman yung for example yung sa Philippine citizenship nga na ibibigay. Yung naging unified statement kasi nila ay yung patuloy na paglalaban nila na iba na kasi naging bahid sa imahe ng Senado itong mga nangyari sa lumipas na mga linggo. Plus maraming nakatenggang trabaho ang Senado, ang mataas na kapulungan na nais nilang ipagpatuloy. So ang pinakamalinaw, ang sinasabi pa dito ng ilang mga minority senators, yung nangyari rin daw kahapon, mukhang lumalabas din na violation of law dahil mandato nila ang mag-convene mag-convene sa sesyon. So nakakahiya raw para sa maraming tao at nakakahiya rin daw sa imahen nga at saka sa dignidad ng Senado yung ganitong naipapakita nilang decorum sa publiko. Cheryl. Ay, saka oo, nag-post din pala ang minority kagabi nung hindi na nagpatuloy yung sesyon na solid pa rin naman daw ang minority bloc. Cheryl. Yung ingay ng bagong leadership, hindi mamatay-matay, naroon pa rin ba? Nandoon pa rin, Cheryl. Yung sila Senator Tulfo, nagbanggit sila na tuloy-tuloy pa rin naman daw yan, hindi naman daw yan nawawala. Pero ang challenge kasi dito na ang nagbanggit naman ay si Senator Risa Ontiveros ay yung paghahanap talaga ng common grounds, yung common values at yung pagsisiguro na lahat ng sasama sa grupong bubuin pare-parehong magagaan ang loob. Yung coalition na nais silang mabuo, sabi naman ni Senator Mig Zubiri, hopefully nga raw ito yung sinusuportahan si Senator Sherwin Gatchalian for the Senate leadership. Sabi naman ni Senator Sherwin, handa naman daw siya natanggapin ito kung sakali mang mangyari yan. Yung 10 years ng experience so far sa Senado nakakatulong sa kanyang paghahanda. Pero kailangan pa rin talaga dito ay numero. Dagdag na rin natin yung naging pagpapaaresto pa nga kay Senator Estrada. So 11-11 may deadlock. So ang aabangan natin dito kung sino nga ba ang at least dalawang senador na maglilipat bakod kung sakali mang uusog na o aandar na itong kudeta. Cheryl. Wala bang ingay kung sino yung dalawang yon, yung posibleng
pinakamadali or pinakamalapit nang makumbinsi na lumipat sa kanilang grupo? Kinukulit natin si Senator Erwin Tulfo tungkol dyan, Cheryl, pero wala silang binabanggit talaga na mga pangalan eh. Kaya though kahit any clues or any hints, wala talaga silang nababanggit. Pero ang tinatanggihan nila dito ay yung claims ng ilang majority senators na merong pag-aalok, merong pagtetret na binibigay para lang umanib sa minority bloc. Kaya naging pasabog yung sinabi kahapon ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang statement bago siya mag-surrender sa kanila SILG Remulla, sumama siya, na ilang beses daw siyang inalok na iwanan yung independent majority bloc kapalit daw ng pagbabasura o pagbabawi ng kaso sa kanya. Pero again, we'll wait for the numbers at kung sino yung maglilipat bakod para mabuo itong bagong majority kung sakali man nga nauusad na ito. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes.